Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy ang pagsabog at pagkawasak ng mga gusali at iba pang struktura sa ilang bahagi ng Israel. Isang araw matapos pasukin ng mga armadong miyembro ng mga Hamas ang ilang komunidad sa timog na bahagi ng bansa malapit sa Gaza Strip. Ang Hamas ay isang militanteng Palestinian political party na may armadong grupo. Sa ikalawang araw ng bakbakan ay umatake na rin ang Hezbollah na nakabase sa Lebanon sa panawagan ng Hamas. Sa ngayon ay nahaharap sa dalawang armadong kaaway ang Israeli Defense Forces, ang Hamas sa timog at ang Hezbollah sa hilaga. Sa datos mula sa Embahada ng Israel sa Pilipinas, hindi bababa sa 300 na ang kumpirmadong patay. Halos 2,000 ang sugatan at nasa 100 pa ang dinukot ng Hamas. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, ilang taon na ang sigalot sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero ngayon lang nakita ng mundo ang ganitong level ng kaguluhan. Kung dati ay limitado lamang sa rocket at missile attacks ang ginagawa ng Hamas, ngayon ay nakalusot na at nakapasok ang mga armadong grupo sa ilang komunidad ng Israel. Sa isang pahayag, sinabi ng Hamas na ang pagsalakay nila ay ganti sa mga opensiba ng Israel sa ilang Palestino, lalo na umano sa mga sumasamba ng Al-Aqsa sa Jerusalem na itinuturing na isa sa mga pinakabanal na lugar ng Islam. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Netanyahu, tutugunan ng Israel ang pag-atake ng Hamas sa isang paraan na kailanman ay hindi pa nakikita o nararanasan ng kalaban. Iniutos niya ang mobilization ng military reserves para tumulong sa Israel Defense Forces. Umaasa ang Israel sa suporta ng mundo, lalo at ipinagtatanggol lamang umano nito ang sarili. Kinundinan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpaslang sa mga sibilyan sa Israel at iginiit na kinikilala ng Pilipinas ang bawat bansang ipagtanggol ang sarili. Tiniyak naman ni US President Joe Biden ang suporta ng Estados Unidos sa Israel. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. Kinongratulate naman ng Iran ang Hamas sa naging pag-atake nito at sinabing susuportahan ng Iran ang pagpapalaya ng Palestine at Jerusalem. Nanawagan naman ang Saudi Arabia, ang pinakamalaki at isa sa pinakamaimpluwensyang bansa sa Middle East, sa agarang pagtigil sa lumalalang tensyon at proteksyon ng mga sibilyan. Pero iginiit din ng kaharian na dapat ding pakinggan at igalang ang karapatan ng mga Palestino. Hati ang mga bansa sa pagsuporta sa Israel at mga Palestino na pinaglalaban umano ng Hamas, pero marami rin ang nananawagan sa magkabilang panig na itigil na ang karahasan sa lalong madaling panahon. Ang Israel ay isa lamang maliit na bansa sa gitnang silangang Asya. Ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea. Ang maliit na bansang ito ay pinagigitnaan ng Egypt, Jordan, Lebanon at Syria. Ang bansang Israel ay mayroon lamang halos 9 milyon na populasyon batay sa pinakahuling datos noong taong 2017 at karamihan sa mga ito ay mga Jewish. Ang Israel ay may napakaraming mga mahalagang archaeological sites at religious na pinaniniwalaang sagrado para sa mga Jews, Muslims at Catholic, pero bukod dito, ito ay mayaman din pagdating sa kapayapaan at maraming kaguluhan. Mula noong taong 1517 hanggang taong 1917, ang Israel kasama ang mga karating nitong mga bansa ay pinamumunuan at kontrolado ng Ottoman Empire. Nang matapos ang World War I noong taong 1918 ay doon na din natapos ang pamumuno ng Ottoman Empire. Subalit napasailalim naman ang buong Palestine sa pamumuno ng Great Britain. Noong mga panahong iyon, ang Israel, Jordan at Palestine ay iisa lamang. Ang mga Briton ay kontrolado ang Palestine hanggang ang Israel nang lumipas ang maraming mga taon at ang World War II ay maging isang independent state noong taong 1947. At mula na nga noon ay nagkaroon na ng mga territorial conflict sa mga teritoryo sa pagitan ng bansang Palestine, Israel, Egypt at Jordan.
Noong Mayo taong 1948, ang Israel ay opisyal na idineklarang isang bansang malaya na pinamumunuan ni Ben-Gurion na siyang nagsilbing Prime Minister. Ito ay nagmarka ng malaking tagumpay para sa mga Jews, subalit nagmarka din ito ng pagsisimula ng mas maraming mga kaguluhan. Matapos lamang ang deklarasyon ng kalayaan ng Israel, 5 mga Arab countries ang nagtangkang sakupin ng Israel at ito ay ang Egypt, Jordan, Iraq, Syria at Lebanon. Ito noon ay kinikilala bilang 1948 Arab-Israeli War. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-aagawan ng teritoryo sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Ang mga bansang ito ay kapwa itinuturing na kapitolyo nila ang Jerusalem. Pareho din nilang sinisisi ang isa't isa sa pag-atake na nagdudulot ng mga pagkasawi ng ilang mga inosenteng buhay. Ang foreign relation ng Israel ay tumutukoy sa diplomasya at relasyong pangkalakalan sa pagitan ng Israel at iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Ang Israel ay may kasunduang pangdiplomasya sa 164 na mga bansa mula sa 172 bansa na pawang mga miyembro ng United Nations mula pa noong December 2020. Ang Israel ay miyembro ng United Nations at ilan pang mga international organizations. Pinanatili rin ito ang buong relasyong diplomasya sa 2 Arab countries na katabi lamang nito. Ito ay ang bansang Egypt at Jordan matapos nilang magkaroon ng kasunduan o peace treaty sa pagitan ng mga bansang ito noong taong 1979 at taong 1994. Noong taong 2020, ang Israel ay pumirma sa isang kasunduan sa pagkakaroon ng relasyong diplomasya sa 4 na Arab countries. Ito ay ang Bahrain, United Arab Emirates, Sudan at Morocco. Ayon sa United Nations, ilang mga bansa, lalo na ang mga Muslim countries, ang maituturing na hindi nakipagkasundo ng diplomasya sa bansang Israel. Ito ay ang mga bansang Algeria, Comoros, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Syria, Tunisia, Yemen at marami pang iba. 10 naman mula sa miyembro ng Organization at Islamic Cooperation. Sa mga bansa ang hindi nakipagkasundo sa Israel, ito ay ang mga bansang Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Iran, Malaysia, Maldives, Mali, Nigeria, Pakistan, Cuba, North Korea at Venezuela. Habang mayroong mga hindi suportado ang Israel, meron ding mga bansa na ang simpatya ay nasa panig ng mga Jews. Ang Amerika ay nangungunang bansang nasa panig ng Israel mula pa nang mahiwalay ang Israel sa Palestine. Ang bansang Iran na maituturing na pangalawang bansa na majority ng populasyon ay mga Muslim ay may matalik na ugnayan sa bansang Israel, maging ang bansang Turkey. Noong taong 2021, naging maugong ang Twitter post ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang Twitter post na ito ay tungkol sa kanyang pasasalamat sa mga bansang sumusuporta sa kanyang bansa. Makikita sa tweet ang mga bandila ng mga bansang kanyang pinasalamatan at ilan nga sa mga bansang ito ay ang bansang Estados Unidos, Albania, Australia, Austria, Bosnia, Brazil, Germany, Czech Republic at iba pa. Subalit ilang oras lamang lumipas, isang Facebook post mula sa bansang Bosnia ang nagbigay ng reaksyon at sinabing hindi nila kailanman susuportahan ang ginagawang pagpatay ng puwersa ng Israel sa mga inosenteng mga mamamayan sa Gaza. Sinang-ayunan din ito ng isang Twitter post naman ng Bosnian Ministry of Foreign Affairs na si Versera Turkovic at sinabi sa tweet na sinusuportahan lamang nila ang solusyong pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Ayon pa sa kanya, kailanman ay walang maidudulot na pangmatagalang kapayapaan ang pakikipagpatayan at karahasan. Bukod sa Bosnia ay umalma din ang bansang Australia at sinabing hindi nila suportado ang ginagawang pag-atake ng Israel at sa Gaza. Nanawagan din ang gobyerno ng Australia na magkaisa ang bawat mga lider ng mga bansa na pagtulungang magkaroon ng kapayapaan at kaayusan sa pagitan ng mga bansang Israel at Palestine. Bukod sa mga bandilang isinama ni Netanyahu sa kanyang tweet, inalmahan naman ng bansang India kung bakit umano hindi isinama ang kanilang bansa sa mga bansang sumusuporta sa Israel. Gayong kabi-kabilang kanilang ginawang protesta at suporta sa Israel. Inulan ng mga comments ng mga Indiano ang tweet na ito ni Netanyahu at kinukwestiyon kung bakit wala ang kanilang bansa sa mga nabanggit. Sa kabilang banda, ayon sa mga lumabas na ulat, ang India pala ay medyo may pagkabalimbing. Ang India kasi ay ang kauna-unahang non-Arab country na narecognize o tinanggap ang Palestine Liberation Organization na siyang tunay at karapat-dapat na maging sole at legitimate representative para sa mga Palestinians.
Sinuoy Prime Minister Narendra Modi ng India pa noon ang kauna-unahang Prime Minister na bumisita sa Palestine noong taong 2018. Sa pagitan naman ng Pilipinas at Israel mula pa noong taong 1957, meron na tayong diplomatic relations sa bansang ito. Ang parehong embahada ng bawat bansa sa Tel Aviv ay itinayo noong taong 1962. Noong taong 2018, personal na pumunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Israel at nagharap ang dalawang leader sa Prime Minister's Office kung saan sinaksihan ang paglagda ng 3 kasunduang kinabibilangan ng Memorandum of Agreement on the Temporary Employment of the Home-Based Filipino Caregivers, Memorandum of Understanding on Scientific Research at Memorandum of Intent in the Collaboration on Promotion on Bilateral of Direct Investment. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 50,000 mga OFW ang kasalukuyang nagtatrabaho sa bansang Israel. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!